Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. NSC, nakabantay sa mga aktibidad sa birthday ni ex-PRRD bukas. AFP, tiniyak ang suporta sa PNP sa pagbibigay seguridad. Tiniyak ng National Security Council na nakabantay sila sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pag-aresto at pagdiriwang ng 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas March 28. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, wala silang natatanggap na intelligence report na mayroong banta sa seguridad. Gayunpaman, sinabi ni Malaya na nakamonitor ang intelligence community, maging ang PNP at AFP. Sinabi ni Malaya, hindi naman pinababayaan ng security sector ang pagbabantay sa seguridad, na layong masiguro ang kapayapaan at stability ng bansa. Sa kabilang dako, siniguro naman ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang suporta sa Philippine National Police, sa pagpapatupad ng kapayapaan sa bansa. Ayon kay AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Jamie Larida, mandato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na suportahan ang pambansang pulisya sa pagtupad sa kanilang law enforcement operation. Siniguro ng general na may mga ginagawa din silang hakbang para mapanatili ng kapayapaan sa bansa, subalit tumanggi itong idetalye. Inihayag din ni Larida na sa kabila ng mga ingay ngayon sa politika, nananatiling profesional at non-partisan ang AFP. Aniya, patuloy din na pinaalalahanan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, ang mga sundalo na gawin ang kanilang mandato na maging tapat sa kanilang sinumpaang trabaho. Siniguro ni Larida na nananatiling matatag at nagkakaisa ang AFP. Samantala, PBBM, suportado ang NTF-ELCAC, tiniyak di ito bubuwagin. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang suporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, na nanindigan ng Pangulo na hindi nito bubuwagin ang task force, ito'y sa kabila ng panawagan ng makabayang lawmaker, na i-abolish ang nasabing task force. Ayon kay Malaya, na kinikilala mismo ng Pangulo ang tagumpay ng task force sa pagpapahina ng CPP-NPA-NDF. Batay sa ulat ng NTF-ELCAC, bumagsak sa pinakamababang bilang ang mga natitirang puwersa ng NPA. Mula sa dating 89 na guerrilla fronts, isa na lamang ang natitirang weekend guerrilla front sa Camarines Sur, na inaasahang madidismantle na rin ngayong taon. Sa kasalukuyan, nasa 1,050 na lamang ang natitirang armadong kasapi ng NPA, sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga itinuturong dahilan ng pagbagsak ng CPP-NPA ang pagkawala ng mga pangunahing lider nila tulad nina Joma Sison, Benito at Wilma Chamzon, at Mirna Solarte, gayon din ang pinaigting na operasyon ng militar at pulisya, ang Barangay Development Program, at ang localized peace engagements. Dagdag pa rito, ayon kay Malaya dahil sa paghina ng puwersa ng rebeldeng grupo, hindi na makakapanangil ng revolutionary tax ang CPP-NPA, at hindi na rin makakapagpatupad ng permit to win at permit na campaign sa darating na halalan, na matagal ng isyu tuwing eleksyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.